Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa taglay naming kalakasan, Panginoon. Salamat po sa kabutihan at katapatan mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa inyo yung aming mga ikapo sa umagang ito. Recognizing na sa iyo po nanggaling ang lahat ng ito, Panginoon. Maging ang aming kakayahan, ang aming mga karunungan at ang aming mga lakas, Panginoon. Lord, ibinabalik lamang po namin sa inyo ng merong pusong nagpapakumbaba sa inyong harapan yung lahat ng mga ikapo na ito, Panginoon. At dalangin po namin na magamit po ito, Panginoon, ng maayos, ng tama, Panginoon, para po sa ikalulugod ng iyong pangalan. Lord, nawa magamit po ito sa ikakayaman, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Salamat po at tulungan mo kami, Panginoon, maging sa pag-aaral po ng iyong salita sa umagang ito. Nawa, Lord, maranasan ka, Panginoon, ng bawat isa sa kwartong ito, Panginoon. Through your word, Lord God, through the power of your word, Panginoon, naniniwala kami ng bawat puso na present sa umagang ito ay magkakaroon po ng transformation spiritually, Panginoon, sa aming isip, sa aming mga salita, at sa aming mga gawa, Panginoon. And Lord, katulad po ng inawit namin kanina, O God, we will continue to put our trust and our hope in your holy word. Maraming salamat po, and we also rebuke the works of the enemy sa umagang ito. Kayo po nawa, Panginoon, ang tunay na pumagitna sa amin pong pag-aaral. And we welcome the presence of the Holy Spirit sa amin pong kalagitnaan sa umagang ito. Maraming salamat po. Ingatan mo, Panginoon, yung itatanim mong binhi, seed, Panginoon, sa aming mga puso, at makita po ito sa aming mga gawa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Dako po tayo sa mensahe ng Panginoon. Last week, kung maalala natin, tayo po ay nagsimula sa panibagong series sa Gospel po ni Juan, Gospel of John. At pinag-usapan po natin yung about sa pag-proclaim ni Apostle John, maging ng ibang apostol at mga propeta sa pre-existence ng Panginoong Jesus. Sinasabi po doon na ang Panginoon ay nag-e-exist na simula pa nung likhain ang lahat sa daigdig. And as proof, may mga verses from the Old Testament na nagpapatunay na totoo po yung mga bagay na to. And even Jesus himself inaffirm yung bagay na ito by claiming na siya po ay nag-e-exist na sa panahon pa lang ni Abraham. At napaliwanag din po sa atin yung significance ng pre-existence ng Panginoon, na considering yung mga claims ng mga prophets, apostles, and Jesus, napatunayan po na si Kristo ay totoong Diyos. Amen? Amen. Na siya po ang buhay at siya ay ilaw ng sanlibutan. Now, all these truths ay pinakita po sa atin sa chapter 1 ng Book of John, from verses 1 to 5. Ngayong umaga po, itutuloy natin yung ating pag-aaral sa same chapter 1 ng Book of John, verses 6 to 8. Now, kung meron po tayong mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin. John chapter 1, verses 6 to 8. Pag-usapan po natin yung bagay na ito. Sabi po sa title natin, Bearing Witness to the Light. Bearing Witness to the Light. Basahin po natin yung sinasabi sa Juan chapter 1, verses 6 to 8. Verse 6, Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. And verse 8, Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ulitin ko lang po yung verse 8. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Sa opening po ng Book of John, inintroduce po sa atin ng author ng book, yung lalaki na nagngangalang Juan, or sa English, si John. To clarify lang po, baka malito lang po tayo, yung sumulat po ng libro na to, John din po yung pangalan. Pero ibang John po yung tinutuko sa passage natin.
Parehas lang po sila ng pangalan. Pero sila po ay magkaibang tao. Again, yung author po nito ay si John the Beloved. At yung tao po na tinutukoy sa binasa natin ay si John the Baptist. Si John the Baptist po, nilinaw niya na siya po ay ipinadala ng Diyos for a specific mission. Sabi sa verse 7, He came to bear witness to the light sa English. He came to bear witness to the light. Sa Tagalog, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. His role is to testify tungkol kay Jesucristo at ilapit ang mga tao sa Panginoon. Binigyan din niya rin po na hindi siya ang ilaw. Siya lang po ay isang sugo, tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. No, na siya ay pinili ng Diyos to prepare the way at para i-lead ang ibang tao na maniwala at sumampalataya kay Jesus, na siyang tunay na ilaw ng sanlibutan. So verses 19 and 20 ng same chapter, ni-reinforce po doon yung sinabi ni John the Baptist. At openly, hinayag niya na hindi siya ang Kristo. No, nung siya po ay tanungin ng mga religious leaders. Sabi po dito, verse 19, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Verse 20, hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Hindi ako ang Kristo. In these passages, malinaw po na alam ni Juan yung kanya pong tungkulin, yung kanyang role. No, ito po ay upang hindi magligtas. Upang hindi niya gampanan yung tungkulin ng Diyos na magligtas. Kundi tapat, ang role niya, tapat na ilapit ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. And His purpose ay upang ang bawat isa po ay maniwala at manampalataya sa Diyos. And this same purpose po ay binahagi rin ni John, no, na sumulat po ng book na to, si John the Beloved. Sabi niya po sa 1 chapter 20 verses 30 to 31, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sinasabi po ni Apostle John dito na yung gospel na to, yung aklat ng Juan, ay sinulat nang sa ganon ang lahat ng mga makakabasa nito ay manampalataya po na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, and that by believing, sila po ay magkaroon ng buhay sa pangalan niya. Very clear po na yung dalawang John na pinag-uusapan natin ay may iisa pong goal. And that is to lead people to faith and life in Christ. No, dalahin ang mga tao sa pananampalataya at buhay kay Kristo. And as believers of Christ, we must be aware na hindi lang po si John the Baptist yung naatasang magpatotoo tungkol sa Panginoong Jesus. Dahil even before his time, no, may mga tao na rin pong ginagamit ang Diyos para ilapit ang tao sa Panginoong Jesus. No, such as the prophets who foretold the coming of the Messiah. Now, after po ng time ni John the Baptist, marami pa rin pong tao ang piniling ipagpatuloy yung gawain, no, ng pagpapakilala sa Panginoong Jesus at paglapit ng mga tao sa Diyos. Kabilang po dito yung mga apostol at mga unang mananampalataya na nagpahayag ng mensahe ng Panginoong Jesus sa mundo. Ibig sabihin po nito, hindi nalimitahan yung gawain ng pagpapatotoo sa Panginoon ng iisang tao o ng panahon. Hindi nalimitahan ng panahon yung pag-proclaim sa Panginoong Jesus. Dahil sa totoo lang, ang pagiging witness o saksi para sa Panginoon ay isang gawain na hindi po dapat natatapos. It is an ongoing mission para po sa bawat isa. Kaya kung paano pong naging tapat yung mga propeta, mga apostol at mga unang mananampalataya
sa pagte-testify tungkol sa Panginoong Jesus. Tayo rin po bilang mga mananampalataya sa panahong ito ay may responsibilidad na magpatotoo din para sa Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Now, bago po natin alamin yung mga bagay na dapat nating ginagawa at kung paano natin ito gagawin, tignan po muna natin yung mga halimbawang pinakita ng mga unang taong nagpatotoo para sa Panginoon. Alam po natin na bago pa man dumating ang Panginoong Jesus sa mundo, ang Diyos po ay may sinugo ng mga tao para maging mga tagapaghatid ng mensahe. At sila po yung tinatawag nating mga propeta, na prophets sa English. Again, ang task nila or role was to prepare the way and to bear witness to Christ. These Old Testament prophets spoke ahead of time tungkol po sa mga sufferings na pagdadaanan ng Panginoon, maging yung kalwalhatian na kasunod nito. Sabi po sa unang Pedro chapter 1 verses 10 to 11, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Verse 11, sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. No, nagpapakita po ito na ang buhay at misyon ni Jesus ay bahagi po ng plano ng Diyos mula pa po sa simula. Kunin po nating halimbawa si Prophet Isaiah. Prophet Isaiah prophesied key details about the Messiah na mula po sa kanyang kapanganakan, sa kanya pong divine nature and eternal kingdom, maging sa mga pagdurusa at gagawin niya pong pagsasakripisyo para po sa kasalanan ng mga tao. And likewise, si Prophet Micah, pinrofesay din po yung exact birthplace ng Panginoong Jesus sa Bethlehem. No, sa kabuuan, kung babasahin daw po natin at talagang pag-aaralan ang Old Testament, meron pong estimated na 300 prophecies tungkol po sa Panginoong Jesus. Ngayon, masasabi po natin na yung mga prophecies na to are powerful evidences na ang Panginoong Jesus is really the promised Messiah. No, dahil pinapakita po nito na bago pa man siya dumating sa mundo, siya po ay inihahayag na ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nagpapatotoo. Doon po sa liwanag na tinutukoy sa sinabi po ni Apostle John, na walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Now sa New Testament, sa Lucas chapter 24, may mababasa tayong account tungkol sa dalawang alagad na na-meet ni Jesus papunta po sa Emmaus. Habang naglalakad sila, pinag-uusapan nila yung nangyaring pagkamatay ni Jesus. At eksakto po na sa pag-uusap nila, yun po yung ikatlong araw, simula nung mamatay si Jesus. So ibig sabihin po, buhay na muli ang Panginoong Jesus ng oras na iyon nung naglalakad sila. Sa pagkukwentuhan po nila, bigla pong lumapit sa kanila si Jesus. At tinanong sila kung ano yung pinag-uusapan nila. Sumagot po si Cleopas, isa doon sa dalawang alagad. Sabi niya kay Jesus, ikaw lang ata yung dayuhan na hindi nakakaalam sa nangyari. After nun, kinuwento niya kay Jesus yung mga nangyari simula sa pagsasakdal sa kanya ng mga punong pari, nung hatulan siya ng kamatayan, pagpapako sa krus, at maging yung balita ng Panginoong Jesus ay nawala sa kanyang libingan. Dahil nga po, siya yung muling nabuhay. At sa verses 25 to 27, ganito po yung sinabi ni Jesus doon sa dalawang alagad. Kay hahangal ninyo, kay kukupad niyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian?
at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat na mga propeta. No, sa tagpo po na yon, si Jesus mismo yung nagpaliwanag at nagpaalala sa dalawang alagad na to, na ang mga propeta po sa lumang tipan ay nagsalita na rin patungkol sa Kanya. Tinama niya po yung kakulangan nila ng pangunawa at pinaliwanag sa kanila from the scripture kung paano kailangang pagdaanan yon ng Mesiyas. Kung bakit kailangan niya magdusa and later on maranasan yung kaluwalhatian. Ganon din po nung nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad sa Jerusalem. Pinaliwanag din niya sa kanila na yung lahat ng nakasulat sa law ni Moises na mga propeta, maging yung nasa mga awit ay tumutukoy po sa kanya. That His suffering, death, and resurrection ay bahagi po lahat ng plano ng Diyos. At upang yung pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay maipangaral po sa lahat ng bansa, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lucas chapter 24 verses 46 to 47, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Verse 47, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. No, makikita po natin na through these moments, Jesus made it clear na siya ang katuparan, siya ang fulfillment ng kasulatan. And that all along, siya po ay pinapatotoo na ng mga propeta sa lumang tipan. Bukod po sa mga prophets sa Old Testament, si John the Baptist po ay considered din as forerunner of Christ. Pag sinabi po nating forerunner, siya po isang tao who goes ahead para ihanda at magbigay ng babala ng isang bagay o ang tao na mahalaga ay malapit na pong dumating. Sa Book of Isaiah, makikita natin na even si John the Baptist po na isang forerunner ng Panginoon ay nag-prophesy din po. Nag-prophesy din yung sa kanyang pagdating. Sabi po sa chapter 40 verse 3. Isaiah chapter 40 verse 3. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. No, Prophet Isaiah foretold yung isang tinig na nagsasabing ang bawat isa ay dapat maghanda. And this prophecy was clearly fulfilled by John the Baptist, as identified sa book po ng mga gospel. And his mission was to prepare yung puso ng mga tao sa pagdating ng Panginoong Jesus. Sa Gospel of John, na makikita po natin yung kung gaano siya naging tapat sa tungkulin niya bilang isang witness o saksi doon po sa sinasabing ilaw, which is Jesus Christ. In fact, sa John chapter 1 verse 29 and 35 to 36, tinawag niya ang Panginoong Jesus as the Lamb of God, proclaiming Him as the one who would take away the sins of the world. Na ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas na mag-aalis at magpapatawad ng mga kasalanan at magbibigay ng paglilinis sa bawat puso ng tao. And sa verse 34, dinescribe niya ang Panginoong Jesus as the Son of God, na nag-a-affirm o nagpapatibay na ng kanya pong divine identity. Nakita po natin na sa pamamagitan po ng testimony o pagpapatotoo ni John the Baptist kay Jesus, nilid niya yung mga tao na hindi para siya yung makilala o para makuha niya yung atensyon ng mga tao na to, kundi upang mailapit sila genuinely ng tunay sa Panginoong Hesukristo. At dahil dito, masasabi natin na faithfully nagampanan po ni John the Baptist yung role niya as true witness of the light.
Malaking tulong po yung ginawang pag-witness ng mga Old Testament prophets, no, at ni John the Baptist sa Panginoong Jesus. Dahil nung siya po ay nasa mundo na-recognize din siya ng mga tao. However, during the time po ng ministry ng Panginoong Jesus, meron pang isang greater witness, no, na hindi lang basta nagsalita patungkol kay Jesus as the light. Sa scripture, dinedescribe siya as the source of all the truth, of all truth. Siya po ay walang iba kundi ang Diyos Ama. He bore witness to Jesus through His works, and divine affirmation. Nagpapakita po ito na ang mga patotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo ay hindi lang po nagmula sa mga tao, but also confirmed by God Himself. God the Father, point number one, God the Father bore witness to Jesus through signs. Ang Diyos Ama po ay nagpatotoo tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mga miraculous signs and works na ginawa po ng Panginoon during His ministry. In John chapter 5 verses 36 to 37, pinaliwanag po mismo ni Jesus na yung mga miracles na ginawa niya are evidences o katibayan na siya po ay sinugo ng Diyos Ama. Sabi po sa verse 36 to 37, ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinagagawa sa akin ng Ama na siya kong namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y sinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Ibig sabihin po, yung mga miracles na yon, yung pagpapagaling ng may sakit, pagpapalakad ng mga pilay, pagbibigay ng kakayahang makakita sa mga bulag, lahat po yon hindi lang nangyari dahil sa kapangyarihan. No, pero these acts po are divine confirmation sa tunay na pagkakakilanlan ng Panginoong Jesus. Maging yung iba pong nakasaksi ng mga himalang ginawa niya, ni-recognize din po yung bagay na to. Katulad po ni Nicodemus, no, sa John chapter 3 verse 2. In-acknowledge niya na walang sino man yung makakapag-perform ng mga ganong klaseng himala, maliban na lang kung kasama niya ang Diyos. Similarly, sa John chapter 9 verses 32 to 33, ganun din po yung patotoo ng lalaking pinanganak na bulag, no, na yung ganong himala ng pagpapagaling ay nagmula lamang sa Diyos. Masasabi natin that through these signs, ang Diyos Ama po clearly pointed people to Jesus, affirming na si Jesus ang ilaw at siya po ang nagsugo sa Kanya. Pangalawang bagay po, God the Father bore witness through His voice from heaven. Ang Diyos Ama po ay nagpatotoo kay Jesus sa pamamagitan ng Kanya pong tinig mula sa langit, na nagbibigay po ng malinaw and direct affirmation kung sino ba talaga si Jesus. Sa Mateo chapter 3 verses 16 to 17, no, during ng baptism ng Panginoong Jesus, ang Diyos Ama po ay dineclare publicly at in-identify niya si Jesus bilang anak ng Diyos. Sabi po sa verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Maging doon po sa Transfiguration, sa Matthew chapter 17 verse 5, muli pong nagsalita ang Diyos saying, "This is my beloved Son, hear Him." Confirming Jesus' authority and calling the disciples para po makinig sa Panginoon. Lastly, during nung mga last days ni Jesus, no, sa Jerusalem, sa John chapter 12 verses 27 to 30, muli pong narinig yung tinig ng Diyos Ama mula sa langit, na nagpapatunay na yung Kanyang pangalan ay naluwalhati and would be glorified again through Jesus. Sabi po sa verse 28, Ama,
luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. These truths now show that God Himself directly testified sa Panginoong Jesus na walang pag-aalinlangan na siya ay tunay na anak ng Diyos at ang isinugo upang makaranas ng pagliligtas ang mundo. Number 3 po, God the Father gave the greatest and final witness to Jesus by raising Him from the dead. This time, pinatotohanan niya naman po ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Sa Roma chapter 1 verses 2 to 4, sabi po ang magandang balitang ito na pinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa Kanyang pagiging tao, siya'y pinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa Kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang Kanyang muling pagkabuhay. Through the resurrection of Christ, God powerfully declared that Jesus is truly the Son of God. Dahil ito po ay patunay sa Kanya pong divine identity and authority. Now let us be reminded din po na yung nangyaring muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay hindi lang po basta proof na kung sino siya. Ito rin po ay may kinalaman sa future at ang Panginoong Jesus po ay may malaking role na gagampanan. Dahil sabi po sa mga gawa, chapter 17 verse 31, He is the one appointed by God to judge the world. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong yun. Sa madaling salita, the resurrection of Christ therefore stands as the strongest testimony from God Himself na pagpapatunay that Jesus is the true light, the Savior, and the coming Judge. Ganun pa man po, no, yung bagay na to ay hindi agad-agad ni-reveal sa lahat. No, kundi doon lang po sa mga piniling mga saksi, katulad po ng mga apostol na personally nakita po siyang nabuhay after His resurrection. Alam po natin yung mga witnesses na to ay kinumand na magpatotoo tungkol sa Panginoon to proclaim na si Jesus ang inappoint ng Diyos para maging tagapagligtas at maging hukom. However, yung responsibility po na ito ay hindi po limited sa kanila. No, sa broader sense, all believers are called to be witnesses of the light. Na ibinabahagi ang katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus through their words and lives. Tulad po ng mga early witnesses na tapat na nag-testify doon sa kanilang nakita at naranasan. Sabi po, we too are entrusted with the mission of pointing others to Christ. Nasabihin mo nga sa katabi mo, mission natin to. No, mission po natin na ibahagi ang Panginoong Jesus sa ibang tao. Now, tignan po natin paano ba nag-witness yung mga apostles and disciples ni Jesus sa panahon nila. For the apostles po, sabi, very unique and authoritative yung paraan nila ng pag-witness sa Panginoong Jesus. No, dahil nasaksihan po nila yung naging buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil sila po ay mga special witnesses, sila po ay nakatanggap ng first-hand knowledge ng kung ano ang sinabi at ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, yung testimony nila hindi based sa mga hearsay o dun sa mga sabi-sabi lang. Pero doon po sa kanilang direct experience sa Panginoon. Na kung saan in-emphasize din po ng mga New Testament writers
na these are real and tangible evidences. The apostles also confirmed their message sa pamamagitan po ng kanilang pamumuhay at pagkamatay. Sa unang Korinto chapter 4 verses 9 to 13, sinasabi po na in-endure nila yung mga naranasan nilang persecution and sufferings para po maibahagi at lumaganap ang katotohanan. At makita po natin na kahit may paghihirap sila, hindi nila dininay yung testimony nila tungkol sa Panginoon. They are still willing to suffer and die para sa ebanghelyo ng Panginoon. No, nagdagdag po ng strong credibility sa kanila pong pinapangaral. Nagpapakita po yun na yung mga apostol na to ay fully convinced sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoon at sa message po ng gospel ni Kristo. Para naman po sa mga disipulo, sa disciples, sila naman po ay nagpatotoo sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa through their unity with one another. Sa prayer po ng Panginoong Jesus sa John chapter 17 verses 20 to 23, sinabi niya na yung pagkakaisa ng mga mananampalataya ay nagsaserve as testimony to the world. Na si Jesus ay sinugo ng Diyos and that God truly loves humanity. Na kapag ang mga mananampalataya ay namumuhay ng may pagkakaisa, ibig sabihin tinataglay po nila yung katotohanan at kapangyarihan ng salita ng Diyos sa paraan na nakikita ng mga tao. Ganun pa man po, yung bagay na to challenges yung reality ng division among believers. At ang desire po ng Panginoong Jesus for unity ay nagpapakita po kung gaano tinitake seriously ng Panginoon yung pagkakaisa ng isang iglesia. It raises concern over quarrel, pag-aaway-away, hindi pagkakasundo, and even sa tinatawag na denominational division. Sa church po ng Corinto, inaddress din po ni Apostol Pablo yung issue na to, urging believers na maging united in mind and purpose at iwasan na magkaroon ng pagkakabahabahagi. Likewise, in Ephesians chapter 4, tinatawag ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus upang mamuhay sa paraang karapat-dapat sa kanila pong pagkatawag by maintaining unity, humility, and peace. Bukod po sa unity, isa pa pong powerful testimony ng mga disciples ay yung kanilang buhay na nakaranas ng transformation o pagbabago mula sa Panginoong Hesukristo. This transformation po mirrors yung ongoing work ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay as they are changed into His likeness and begin to reflect yung kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay nila. Sa pamamagitan po ng mga katotohanan na to, tayo po ay tinuturuan na mamuhay sa katuwiran at merong kabanalan. Nang sa ganon, sa ating pong paglago, makikita po ng ibang tao yung liwanag na dala ng Panginoon sa buhay natin that displays Christ's character and influence sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Tandaan po natin na kung walang visible transformation sa buhay natin, yung ating pong pagiging witness becomes weak and somehow ineffective. At mangyayari po ito kung isang mananampalataya ay nag-failed na i-renew yung kanyang pag-iisip ayon po sa kalooban ng Diyos. Therefore, ang isang binagong buhay ay hindi po optional. Sabihin po natin yon. Ang binagong buhay ay hindi optional. A changed life is not optional. It is essential. Dahil sa pamamagitan po ng transformation na to, nakikita ng ibang tao yung reality ng Panginoong Hesukristo sa ating pong buhay. Lastly, through their proclamation of God's Word,
o yung pagpapahayag po nila sa salita ng Diyos. As God's chosen people, in 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, we are called to declare His praises. Sa Tagalog, sinabi po na pinili tayo upang magpahayag ng mga kahanga-hanga niyang ginawa. Especially kung paano po na tayo ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Kaya tulad po ng transformation, ang pagbabahagi po sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin ay hindi rin po optional. Dahil ang pag-share po ay bahagi na ng identity and purpose ng isang mananampalataya. At magiging automatic po ito sa isang Kristiyano kung totoo pong naranasan niya ang Panginoon. Ang tanong po, may naranasan po ba tayo sa Diyos? Nagsasalita po ba tayo patungkol sa Panginoon? Binabahagi po ba natin siya sa ibang tao? Ano pong mangyayari if we remain silent? Sabi po, maapektuhan nito yung usefulness natin sa mission ng Diyos. Yung pagiging kapaki-pakinabang natin ay magiging limited. In short, hindi tayo magiging kagamit-gamit. Let us be inspired doon sa mga early Christians na actively nag-spread ng salita ng Diyos saan man sila magpunta. At ang resulta po nun, their faith became widely known. Nakilala po yung kanilang pananampalataya dahil sa buong tapang po nilang pagbabahagi kay Kristo. In the same way, kapag ang mga Kristiyano po ngayon ay piniling magpagamit at magsalita tungkol sa Panginoong Jesus, tayo din po ay nagiging effective witnesses of the light sa mundong ito. As we conclude, narinig po natin yung mensahe ng Panginoon na throughout the history, marami po ang nagpatotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo, including the apostles, disciples, and John the Baptist. Now, yung kanila pong binabahaging mensahe, yung kanilang testimony at mga halimbawang pinakita na nag-lead po yun sa tanong na to para sa bawat isa sa atin. What about us today? What about us today? Paano po sa panahon natin ngayon? Nagawin po natin itong personal. Tanungin natin yung ating mga sarili. Nagpapatotoo ba ako sa Panginoon through my unity with fellow believers? Pinapatotohanan ko ba ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng buhay na tunay na binago ng Panginoon? Or am I bearing witness to the light through faithfully proclaiming the Word of God? The purpose po of bearing witness is clear. It is to help others believe in Christ. Ang layunin po ng pinag-uusapan natin ngayong umaga ay upang tulungan po ang ibang tao na maniwala at makilala ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin yung buhay natin, it's either makatulong na ilapit yung ibang tao sa Panginoon o maging hadlang tayo sa paglapit sa Kanya. Ngayon tanungin po natin yung ating mga sarili. Sa buhay ko ba, na ilalapit ko ba yung iba sa Panginoon? Nabibigyan ba sila ng dahilan para maniwala kay Kristo sa pamamagitan ng buhay ko? Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga aral. Salamat sa correction, Panginoon. Salamat sa rebuke, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na yung bawat salita mo, bawat natutunan namin sa umagang ito, tunay, Lord, na maisabuhay namin, Panginoon. Na hindi kami papayag, Lord, na manakaw sa amin ang kalaban yung mga katotohanan na nilagay mo sa puso namin sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami sa amin pong buhay Kristiyano, Panginoon, sa aming paglago. Dalangin namin, Panginoon, na parating presensya mo, Panginoon, yung manguna sa aming
buhay. Samahan kami ng banal na Espiritu sa amin pong paglago, sa aming paglakad, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na tunay, Lord, na nabibigyan namin ng kaluguran ng pangalan mo sa amin pong mga ministry, sa aming pong relationship, sa aming mga kapatiran, Panginoon, at maging sa ibang tao, sa aming pamilya, sa labas po ng simbahan, sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Nawa, Lord, tunay na napapatotoo ka namin sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po. Lahat po ng kapurihan, pinakamataas na kapurihan ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen. For our groupings po, dalawang question.